Paano nga ba binuo ng Diyos ang universe, sa kabila ng iba't ibang kultura, pananampalataya, at paniniwala ng mga tao sa buong mundo ay laging may namumuong diskusyon sa pagitan ng mga relihiyon. Ang mga sagot ng bawat relihiyon sa tanong na paano nabuo ang mundo ay walang tama at walang mali, dahil walang sino man ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari kung paano nabuo ang sanlibutan, ito ay batay lamang sa kanya-kanyang teorya ng mga tao. Sa maraming mga relihiyon, may mga teorya at mga kwento ng paglikha ng mundo. Sa Kristyanismo, mayroong Genesis sa Biblia, kung saan iniuugnay ang paglikha ng daigdig sa Diyos, ayon sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 1, sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa, sa mga susunod na bersikulo, iniisa-isa kung paano nilikha ng Diyos ang mga elemento ng kalikasan, ang liwanag, kalangitan, karagatan, halaman, hayop, at tao. Ang mensahe nito ay nagpapakita na ang Diyos ay ang lumikha at tagapag-ayos ng buhay sa mundo. Sa Islam, ang Quran ay may sarili ring mga paglalarawan sa paglikha ng mundo. Ayon sa Quran, ang mundo ay nilikha sa pamamagitan ng kagustuhan ng Allah, kami ang lumikha ng langit at lupa, at lahat ng naroroon. Sabi sa Quran 15:85, ipinapakita nito ang Diyos bilang hari ng lahat ng nilalang at pinagmumula ng buhay. Sa Hinduismo, mayroon ding mga kwento ng paglikha. Ang isa sa mga sikat ay ang kwento ni Brahma, na ayon sa kanila ay ang lumikha ng sansinukob. Siya ang Diyos ng paglikha at ayon sa kanyang mitolohiya, siya ang nagbuo ng mundo at lahat ng buhay sa mga ito. Si Brahma ay kinikilala bilang Diyos ng karunungan at paglikha. Sa mga kultura ng mga katutubong Amerikano, may mga kwento din ng paglikha. Sa mga tribo ng Navajo, mayroong kwento ng Diyos na nagbuo ng mundo mula sa mga halaman at mga hayop. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng kalikasan, ugnayan ng tao sa kalikasan at sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng mga pagkakaiba, ang mga kwento ng paglikha ay may pare-parehong mensahe ng pag-aalaga sa kalikasan at paggalang sa Diyos bilang lumikha. Ipinapaalala nila sa atin ang halaga ng mundo at ng buhay sa loob nito. Ang mga kwento ng paglikha ay hindi lamang mga kwento, sila'y mga aral at gabay sa pagtahak natin sa ating mga paniniwala at pagkilala sa kamanghamanghang daigdig na ito. Sa huli, itinuturo nila sa atin na ang ating mundo ay isang biyayang dapat nating pangalagaan at respetuhin, at ang Diyos ay ang nagbibigay buhay dito. Kung gusto mo ng ganitong mga usapin, please subscribe to my YouTube channel.